want my life to be a light for those around me. I want my life to be that roadmap that says hope. I want my life to be a beacon on life's raging sea. I want the world to see Jesus when they look at me. When the world looks at me, do they see Jesus? When the world looks at me, what do they see? Do they see hope? Do they see love? Do they see charity? When the world looks at me, what will they see? And when I spoke, did my words contain your wisdom, Lord? And when I prayed, did my prayers contain your love? And did my life reflect the glory of your Spirit, Lord? And did I show the ones around me they were loved? When the world looks at me, do they see Jesus? When the world looks at me, what do they see? Do they see hope? Do they see love? Do they see charity? And when the world looks at me, what will they see? When the world looks at you, do they see Jesus? When the world looks at you, what do they see? Do they see hope? Do they see love? Do they see charity? When the world looks at you, what do they see? Do they see hope? Do they see love? Do they see charity? And when the world looks at me, oh, when the world looks at you, what do they see? In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory,
For only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor in just to know Him more, and to count my gains than losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust, and find my glory in the power of the cross. In every victory let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In every victory let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Blessed Thursday evening, Team Focus. I hope you're excited. Ipagpapatuloy lang natin yung ating pinag-uusapan, What's at the Table. And I hope Team Focus kayo excited. Napakaganda ng topic na to, and I hope marami kayong matututunan. Ako, personally, marami na ako natutunan last week. So, before all of things na pag-uusapan natin, here is our intro.
Amen. A blessed Thursday evening, Team Fo. And once again, welcome to your favorite evening program, Staying Alive. Amen, amen. Sa wakas. Amen. Amen po. Isa po mapagpalang mga gabi po sa ating lahat. Sir Dominic, good evening, sir. Good evening, sir. Maraming salamat, Sir Dom. And of course, sa lahat po ng ating pong taga-subaybay ngayong gabi sa mga kasalukuyan nakatune in na po sa ating programa. Thank you for tuning in, mga kapatid, sa ating pong programa. And please do share the link sa inyo pong mga kapwa young people. At kung ikaw ay mother, may mga mother po naka-join dito eh. Yeah, sir. Diba? Marami Ipasa nyo na po nanonood. yan sa inyo pong mga anak at sa inyo pong mga dinidisciple ng mga young people for them to be blessed this evening mula po sa atin pong mga pag-uusapan. And of course, sa atin pong mahal na pastor, Pastor Hila Orena, magandang gabi po sa inyo, Pastor. Amen, amen po. At ganoon din po, nais ko pong batin si Sir Maki. Shout out, Sir Maki. Sir Maki, shout out, sir. Amen, thank you, Sir Maki. Thank you. At pinakaba mo ako. And of course, ganoon din po sa ating pong mga operators. At sa ating pong mga kasamahan din po dito sa ating studio ay isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. And of course, nais ko rin pong batin ang South Border family, lalong-lalo na po yung mga young people dyan sa South Border family. And ganoon din po ang aking pong pinakamamahal na asawa na mukhang young people, si Ma'am Maisel Tagolabong. Bakit ganun? Landicho. Okay po. At muli po, good evening po sa inyong lahat. At babati din po ngayong gabi si Sir Dominic. Amen. Magandang gabi sa inyo lahat, Team Focus. And binabati ko nga pala yung mga young people dyan, ang mga nanonood. Sa mga four corners po ng ating simbahan, North, South, East, West. I hope kayo excited na nakikinig sa ating programang. Nakikita ko palang 30. So please, share the link. Kulitin nyo na yung mga dinidisciple nyo. Sharean nyo sila ng link. Or better yet, puntahan nyo sa bahay nila. Kulitin nyo talaga. Okay, binabati ko nga pala. Sunduin nyo na. Sunduin nyo na. Okay, binabati ko nga pala, of course, Trusted Timothy. And nag-share na ako ng link sa inyo. Of course, kay Trixie, kay Jan Seb. I hope kung nanonood na kayo. And of course, dyan sa mga young people dyan sa area namin, sa Southeast, sa Chosen Generation. I hope you're watching. And of course, dyan sa namin, sa area namin, sa Agdon Station. Shoutout po sa inyo na nandiyan. And of course, lastly, binabati ko yung mga nanonood ng parents dito sa ating Facebook Live. Amen. And of course, kay Mami. Shoutout. Yan. Amen. Thank you po, Sir Dominic. Bira, si Ma'am Eugene ang maaga ata. Pinakanauna ata si Ma'am Eugene. Tama si Ma'am Eugene. Lahat ng programa ng church ay pinapanood po ni Ma'am Eugene. Maging yung nanonood din po siya, sir, ng yung impormasyong pangkalusugan. Kahit siya nagsasalita. Nanonood pa din eh. Amen po, amen. Yan po ang isang ina, mga kapatid. Parang nakakatakot yun, sir. Pinapanood yung sarili niya. Okay po, muli po isa po mapagpalang gabi po sa ating lahat. At muli po ay kami po ni Sir Dominic ay nagpapasalamat na sa gabing ito ay muli pong napagkatiwalaan po. Amen, amen. Na maging blessing po through this program is Staying Alive with a special edition, What's at the Table. Amen. Could you imagine what's at the table? Ano nga ba? Wala naman na. Hindi pa, pag-uusapan po natin, ipagpapatuloy lang po natin ang ating pong tinalakay nakaraan, and we will just have a recap for a moment. And nais ko pong hilingin po si Sir Dominic upang ibigay po ang recap po sa atin sa gabing ito. Amen, amen. Magandang gabi ulit, Team Focus. And pinag-usapan natin, okay, bago natin topic, what's at the table. And ang verse natin, Proverbs chapter 23, verse 1, sabi dito sa Bible, when thou sittest to eat with the ruler, consider diligently what is before thee. So pinag-uusapan natin dyan, ang talagang topic na pinag-uusapan natin ngayon sa ating topic, Team Focus, is influence. Yan yung Team Focus, influence. Yung table dyan, di ba? Of course, wala namang binanggit dyan sa verse sa table. Pero kain eh. Saan ka ba kumakain? Sa sahig ba? So sa lamesa. So table. In table, it's a place of influence. And ang pinag-usapan natin last week. Ang table, hindi yan about sa kinakain. Team Focus, it's about dyan sa mga kasama mo, dyan sa lamesa. Yan. Ano yung kinakain mo? Tapos ano yung,
Ano yung kinakain mo, ano yung pinapakain sa'yo, tapos ano yung ini-expect sa'yo dahil pinakain ka nga. Yun, maganda yun, Sir Diba, Dom. Team Focus? Yan yung napag-usapan natin last week. So, ito yung Team Focus. Tinanong natin sa inyo last week, ano ngayon yung mga klase ng lamesa ang inuupuan natin, ang kinakainan natin sa buhay natin ngayon, Amen. Team Focus. So, ang dami, di ba? Binanggit natin last week. Ano yung pinag-usapan natin last week? Yung mga lamesa na pwede natin pagkuhaan ng influence, mga kaibigan, social media, sa school, yan, school, ang lakas mga hatak ng ano yan, influence, relationships, hindi lang, baka inisip nyo relationships, di ba pinag-usapan natin last week, yung mga tao na hinahayaan natin na mag-influence sa buhay natin, yung mga leaders, di ba, yung mga nilulook up natin or sa work, di ba, Team Focus? Pag sinabing ruler, di ba dyan sa verse natin sa Proverbs 23 verse 6, yung ibig sabihin ng rulers dyan is yung influencers, di ba? Influence nga pinag-uusapan. Influencers, leaders, friends with power, yung mga tao nga na nilulook up natin, Team Focus. So, tandaan natin, Team Focus, dyan sa lamesa na yan, it's a place of influence. So, before you eat, ano yung sinabi natin last week? Stop and think. Amen. Okay, wag lang yung pag-upo mo dyan, nahainan ka ng pagkain. Uy, yung sarap! Kain ka agad. Hindi, Team Focus. Diba? Pinag-usapan natin, kahit yung sinabi ni Sir RG last week, bago ka kumain, mag-isip ka muna. Bago mo tanggapin. Okay, sige, ito, mas madalas nating naririnig. Bago natin tanggapin or gawin yung pabor na yon para sa isang tao na yon, isipin mo muna kung ano yung balak niya sa'yo. Right, good. Team Focus. Kasi yan ang yan talaga yung yan yung bagay na magsisimula sa influence natin. Ng influence nila sa atin. Okay? Hindi lahat ng ino-offer sa lamesa ay ikabubuti mo. Team Focus, di ba? Hindi lahat ng pwede mong kainin diyan ikabubuti mo. Tulad ng soft drinks, lahat na. Okay? Hindi lahat. Masarap tignan, masarap kainin. Ano ba masarap tignan? Ano parang pakinggan. Magandang tignan, masarap kainin. Yan ang Iba yung masarap tingnan. ano ba naman yan? Parang iba na yun. Kakaiba yun eh. Okay, magandang tignan, masarap kainin, pero di porket ganun yung pakiramdam niyan, hindi ikabubutihan sa buhay natin. Tandaan natin, pag sinabing kainin, parang tinatanggap, pag kinain mo yun kasi Team Focus, pag tinanggap natin yung influence na yun, ibig sabihin, tanggap natin yung values nila. Right. Tinatanggap natin yung, for example na lang, yung madalas na, ito sir, di natin nabanggit ito last week, dagdag ko na lang dahil review lang naman. 'Di ba? Sa atin, tanggap natin yung behavior nila. Yung mali nila. Sabi natin, tao lang naman tayo nagkakamali. Pero Team Focus, tandaan mo, yung influence na yun, pag nagkamali ka na, so okay lang yun sa'yo pag ginawa mo yun, Team Focus. 'Di ba? We are accepting yung behavior, yung values na hindi nag-a-align sa iyong pananampalataya. So, hindi kabubuti ng Kristiyanong buhay natin yung Team Focus. Then, lastly, di ba, marami tayong tanong. Marami akong tanong sa inyo last week, Team Focus. Sinabi nga natin, bago tayo kumain dyan sa lamesa na yan, bago ako kumain, tanongin mo yung sarili mo, sino ang nagpapakain sa'yo? Yun. Dyan sa lamesa na yan, sino yung pinapakain sa'yo? Ano yung pinapakain sa'yo? At higit sa lahat, pag kinain mo yan, paano yan maapektuhan ang relasyon mo sa Diyos? So, yan ang tanong natin last week. So, ngayon, pagpapatuloy natin yung pag-uusapan natin sa What's at the Table. Sir RG. Amen. Mas masarap makinig, Sir Dominic. Amen. Thank you po. Thank you po, Sir Okay, sir, uwi na tayo, sir. For giving the recap. At I hope na na-remind po tayo sa regarding po sa pinag-usapan natin nakaraan. At ipagpapatuloy lang po natin ngayong gabi. Sabi nga ni Sir Dom, alam niyo, napakaganda ng sinabi ni Sir Dom. Maging aware tayo kung sino nagpapakain. Yes, sir. Nakaya niyo po. At ano ang pinapakain. Nakaya niyo po. Pero unang-una talaga, tingnan natin kung sino nagpapakain eh. Yes, sir. Kasi minsan nakadepende yung ihahain niya sa kanyang kalagayan eh. 'Di ba? Kaya mga kapatid, ang pinakamahalaga dito, ang focus natin, it's all about
influence, maging aware talaga tayo. Yamang yan po ang sinasabi ng text. Ano sabi po ng text? When thou sittest to eat with a ruler, consider diligently what is before thee. Yung tinanong ni Sir, ni Sir Dominic, sino nagpapakain at ano ang pinapakain? Kasi may connection yun eh. Yes, sir. Yung nagpapakain sa kanyang pinapakain, may connection yun. Hindi maaring walang connection yun. May rason kung bakit yan ang pinakain sa iyo sa kadila ng may connection yun sa kanyang attitude, sa kanyang character. Naalala niyo po yung kay Nebuchadnezzar, naalala niyo nakaraan tinalakay natin sa Joshua chapter number 1, beginning from verse number 1 down to verse number 8. Makikita niyo po doon na ang nagpapakain, hindi man siya mismo. Daniel, Joshua ako na Joshua, hindi ba? This book of the law pala yun. Okay. Daniel. Thank you, buti na lang kasama ko Sir Dominic. Kung wala Sir Dominic, wala na. Daniel chapter number 1. Okay po. Beginning from verse number 1 down to verse number 8. Nakikita niyo po doon. Di man si Nebuchadnezzar bilang hari ang mismong naghain, pero siya ang merong utak sa pagpapakain. Yes, sir. Nako niyo po. At ang kanyang, hindi doon issue na yung pagkain eh. Sa totoo lang eh. Ang pinaka naging issue doon, yung mindset nung nagpapakain. Nako niyo po. Kasi, ang mindset na nagpapakain ng pinakamahalaga, may mindset siya, bakit pinapakain for 3 years? He is very much willing to provide their king's meat. Could you imagine? Ang pagkain, mga kapatid, king's meat. Aba, pag king's meat yan, mga kapatid, sinong tatanggi dyan, sir? Anong ine-expect mo? Amen. Pag pagkain ng hari ang inahain sa'yo? Nako niyo po, anong expect mo pag pagkain ng hari ang hinain sa iyo? Dito sa talatang binasa natin, pagkain ng hari. Of course, si Nebuchadnezzar, pag nagpakain niya, galante yan. Could you imagine? Ay talagang may hirapan kang tumanggi. Nakanya po, kaya si Pastor parang meron siyang binanggit during nag-preach siya doon sa Ramos that control your appetite. Amen. Control your appetite. At sabi nga ni Sir Dominic, think before you eat. Yes, mag-isip ka muna bago ka magsunggap ng sunggap. Kahit gaano kasarap yan, aba isipin mo, baka may kapalit yan. Kasi yung nagpakain si Nebuchadnezzar, may kapalit eh. Nakanya po, may kapalit. Ano yung kapalit? In verse number nasaan na po tayo? Hindi Joshua po Daniel. Mali po yung Joshua. Daniel po yun. Daniel chapter number 1. In verse number 5. And the king appointed them a daily provision of the king's meat. Could you imagine, sir? King's meat? Ay, kakaibang pagkain to. Na-imagine ko. Ikaw ba, sir, nakatingin ka na ng king's meat? Hindi pa eh. Kung hinain kaya sa atin dito, kakainin natin. Kainin natin yan. Huwag na natin. Joke lang po yung mga kapatid, ha? Ano tayo? Wala tayong hari dito, ano? Presidential tayo dito, ano? Hindi tayo monarchy, ano? Okay po. And the king appointed them a daily provision of the king's meat and of the wine which he drank. So nourish, could you imagine? Ito yung iniinom niya. Yes, sir. Yung pagkain niya at iniinom niya. Ano kasi yung iniinom niya? Wine. Anong klaseng wine yun? Matamis. Red Matamis wine. yan, sir. Okay, wag na. Baka may yung iba mapaisip pa, mahilo pa. Okay po. Mas nakakahilong isipin yung kung anong klaseng wine yun kaysa sa uminom ng totoong red wine. Mas nakakahilo yan. Okay po, ano sabi ng Bible? Nourishing them 3 years. That at the end, this is the purpose. This is the objectives of giving the provision. Ano po? Thereof they might stand before the king upang sila ay balang araw sa dulo. Nakanya po, in the future. Nakanya po, anong inaasam ng hari? Na sila ay ano po? Mag-a-abide. Mag-i-stand, mag-a-abide. Pag sinabing abide, to accept without objection. Ibig sabihin, susunod-sunod na lang sila. Magiging sunod-sunuran na lang sila. Bakit? Tinanggap nila ang inalok ng hari, hindi man lang nila inisip kung ano ang nasa isip ng hari. Pero magpasalamat tayo, merong isang character dyan na binigyang highlight sa talatang yan in verse number 8.
but Daniel purpose in his heart. Could you imagine? Praise the Lord, na si Daniel, hindi basta siya kumain. Sabi nga ni Sir Dom, inisip niya muna, what is the consequences or the consequence once na kinain ko ang pagkain na ito? Alam niya ang consequence. Madidefile niya. Alam niya, defile, i-degrade. Parang magko-compromise siya. Ibababa niya yung kanyang dignidad. Could you imagine? Kaya ano sabi ng Biblia? But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat. Kahit pagkain pa yan ng hari, kung ikabababa ng aking dignidad, kung ikabababa ng aking identity, sabi nga ng ating mahal na pastor, know your identity. Yan lang ba ang kapalit ng iyong identity? Alam mo ba ang identity natin? Anak tayo ng Diyos. Amen. Amen. Alam po ba natin ang identity natin, mga kapatid? We are all the children of God. The very time that we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, that's the very time na tayo po ay naging anak na ng Diyos. And that is our identity. At yan po dapat ang panghawakan, pangalagaan na natin ngayon. Yes, sir. Sir Dominic, ikaw Sir Dominic, anong masasabi mo bilang isang anak ng Diyos? Anong mga anong nakikita mo privileges? Anong kagandahan sa pagiging anak ng Diyos? Sa tingin mo, Sir Dominic? Okay, akala ko. Okay, sir, sa akin. Akala ko. Ito sa akin, sir. Pag isa sa mga privileges bilang anak ng Diyos, of course, gusto ko makarelate yung mga team focus natin. Alam nyo, team focus, hindi naman sa pagmamayabang, okay? Aminin man natin sa hindi. Tingin ng tao, we are different. Amen. We are different, team focus. Hindi yan, I'm not saying na magyabang ka, team focus. Pero alam ng unbelievers, I hope naintindihan niyo yung team focus. Alam ng unbeliever or hindi man nila alam pero ramdam nila, iniisip nila bakit kaya ganito si si Kuya Dom? O kaya bakit kaya ganito si tropa na to? Bakit parang iba siya pag linggo? Yun, pag linggo lang pag Sabado hindi namin siya kasama. O kaya pag Wednesday, di ko makasama, di ko man lang abutan sa bahay nila. May pinagkakabisihan May pinagkakabisihan. Diba? Kunyari, Monday, diba? May program kayo, sigurado ako sa area. Amen, diba? amen. May mga devotion. Hindi ka nila matawagan. Pinapatay mo kagad. Bakit? Kasi busy ka para sa gawain ng Panginoon. Sige, usapan na lang sa kainan, diba? Isa sa mga privileges, hindi ka nila basta-basta ma-invite sa mga party. Amen. Bakit? Kasi alam nila, ang sasabihin nila, ay ano yan, may high regard sila sa'yo, may respeto sa'yo, team focus. Lalo na pag alam nila na anak ka ng Diyos, lalo na pag nagpapakilala ka na Christian ka or Baptist ka, team focus, alam nila kagad, ay, sila sa school, mali. Dati kasama ka nila na mga ang lakas ang lulutong magmura. Pero ngayon, dahil sa nagpakilala ka na, nagmamahal ka na. Okay? Sila pa yung di ba, alam ko may ganyan sa dito na team focus eh. Yung mahihiya sila sa pag alam nilang nasa paligid ka, pag nagmura ko, si di ba gaganon sila? Bakit? Bakit team focus? Dahil alam nila, yun sir, dahil alam nila na ikaw ay anak ng Diyos. Amen, amen. Tsaka sir, gusto ko lang pong idugtong doon po sa sinabi nyo, team focus. Ano ba yung identity mo, team focus? Anak ka ng Diyos. And gusto kong idagdag yun, sir, sa tanong natin sa topic po natin. Hindi mahilo na sila. Ang dami natin tanong, sir. Di ba, sir? Pag hindi mo na alam, lalo na pagdating sa influence, o kaya na-influensyahan ka na. Ang magandang tanong sa atin, team focus, hindi pala tanong, tandaan mo kung sino talaga, kung sino ka talaga. Yan. Tandaan mo talaga kung sino ka talaga. Remember who you really are. Ano ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Anak ka ng Diyos. Kasi Amen. pag hindi mo tinandaan yan, na meron ka, tulad nun, na-impluensyahan ka na. Nandun ka na. Let's say, nandun ka na. Talagang ginagawa mo na yung so-called pabor para dun sa nagpakain sa'yo, sa nag-influence sa'yo. Dapat tandaan natin, team focus, pag ginagawa mo na yung isang bagay na yun, bakit ko ba ginagawa ito? Hindi naman to gawain ng anak ng Diyos. Di ba, Sir RG, kaya team focus, marirealize natin sa sarili natin
na mali pala yun. Di ba? Amen. Meron ka ng, yung term na tinuturo noon pa, dito sa church, sa pulpito, meron kang konsyensya. Magkakaroon ka ng guilt, nararamdaman mo, naiisip mo, tama ba to? Mali na to eh. Pero bakit ka na nandun? Kasi hinayaan mo na maimpluwensyahan ka nung tao na yun. Diba? That's right. Amen. Yun na yung team focus. Mararamdaman mo na team focus na nawala na. Yung tanong sa akin ni Sir RG kanina, 'di ba? Ano yung mga benefits? Doon mo mararamdaman team focus. Pag hinayaan mo na yung influence nila sa iyo, doon mo na mararamdaman na parang kulang. Nawala yung blessing ng Diyos sa buhay ko. Nawala yung yes, nandyan yung label na anak ng Diyos, pero hindi na dinidisregard na yun ng mundo. That's right. Sasabihin nila, anak na, nagsisimba yan, pabaptis yan, pero ang lutong magmura yan. Diba? Pabaptis yan, nagsisimba yan paglinggo, pero sira ulo yan. Diba? Maririnig ka niya, kumakapagsalita to, kala mo kung banal. Gaganon-ganonin ka ng tao. Pero team focus, tandaan nyo team focus, remember who you really are. Amen. Anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Yun, sir. Amen. Thank you, Sir Dom. At mga kapatid, that is our identity. Tayo po ay anak po ng Diyos. Dapat pailagay natin yan sa isip. Could you imagine, yung iba nga, mga kapatid, nais ko paalala, yung iba nga, ay pagka ang tatay nila ay kilala sa kanilang lugar. Yes, sir. Di ba? Kilalang pasawa. Hindi, kilala sa kanilang lugar, respetado sa kanilang lugar. Sabihin natin, kapitan lang yan, anak ni kapitan. Abi, tuwan-tuwa ka rin naman eh. Yeah. Di ba? Anak ako ng kapitan ng barangay 190. Di ba? Di ba? Ako ay anak ng isang mayor. Yeah. Ako ay anak ng isang presidente. Ay mga kapatid, habang patas ng patas, talaga namang, ka rin, proud ka rin, siyempre. Amen. Ay, siyempre, anak ka ng lalo na anak ito ng talagang negosyante. Anak ka ng, di ba? Anak ng negosyante, anak ng gantong kilalang tao. Mga kapatid, maging honest tayo. Naapektuhan. Yes, sir. Naapektuhan. Amen. Hindi naman ako anak ng mayor. Yung mga anak ba, naapektuhan sila. Di ba? Pero mga kapatid, nais kong ipabot sa bawat isa na tayo anak ng Diyos. That is our identity. At alam nyo ba, sa buhay ni Daniel, yan yung ayaw niyang makompromise. Yan yung ayaw niyang ma-degrade. Amen. Yan yung ayaw niyang ma-demote sa buhay niya. Yung kanyang identity. Kaya ano sabi niya? Ayoko ma-defile. Ayokong bumaba ang aking sanctity. Ayokong bumaba ang aking identity dahil lang sa Kingsmith. For just a little portion of the Kingsmith, magbabago ako ng identity. Kaya mga kapatid, salamat na lamang na ganun si Daniel. Meron siyang ganyang mindset, mga kapatid. At ang sabi, Daniel purpose in his heart. Could you imagine? Naka-mindset na talaga sa kanya. Talagang yan na siya. Yan na, before pa siyang pumunta dun sa table, na nandun yung pagkain, may mindset na siya. Hindi. Bakit? Kilala niya ang hari na nagpapakain nun. Amen. At kilala niya ang Diyos ng hari na nagpapakain sa kanya yun. Amen. Alam niyang ang Diyos ng hari yun is always in opposition to his God. Amen. Kaya once, alam niyang may balak na masama ito, hindi basta-basta. Ikaw ba naman, Sir Dom, nakakapagtaka naman, hinuli ka. Kinuha kayo. Di ba? Kayo ay kinuha. Tapos after kunin, pakapakainin ka lang na masasarap. Siyempre, may ibang nais yan. Amen. Kinuha ka mula sa inyong lugar, tapos dadaling ka kung saan-saan, tapos pakakainin ka lang pala. Mga kapatid, lalo at alam mong iba ang Diyos yan, may ibang intensyon yan. At salamat, sensitive si Daniel pagdating sa bagay na yan. Kaya mga kapatid, nais ko po encourage ang bawat isa. Let's all be sensitive sa anumang alok sa atin. Yes, sir. Anumang inihahain sa atin. Mamaya pag-uusapan natin kung ano po ang madalas ihain ng mundo sa atin, ihain ng mga tao na nakapaligid sa atin na pwedeng mag-defile, pwedeng magpababa ng ating identity. Bago ang lahat, nakita ko si Sir Maki. Yun. Sir Maki! Sir Maki, magandang gabi, sir! Punta ka na dito, sir! Good evening, Sir Maki. Good evening, sir. At let's hear from Sir Maki. Sir! Good evening, sir.
Sir, thank you, sir. Laking tulong, sir. Thank you, sir. Thank you po. Amen, Thank you po. amen. Maraming salamat, sir. At of course, pag-pray natin yung success ng balikatan. For the ladies, mga kapatid, pag-pray natin na makauwi sila nang nakangiti pa. Umulan kanina. Oo, lakas, sir. Hindi na-experience Ang sa mga lakas. kalalakihan. Umulan, tapos parang yung haging napunta dito, sir, yung kunting ambon. Umulan. Kaya thank you, Sir Maki. Thank you po. At mga kapatid, ayan, kasama natin si Sir Maki. At ngayon, could you imagine, nandito tayo, mayroon tayong programang Staying Alive kahit wala po sila, Sir Maki, nagpatuloy po. At sila doon, inaasikaso pa rin nila, young people. Dito, young people. Doon po, young people pa rin. Malaki-laking lamesa doon, sir. Malaki-laki kasi marami-rami at malalaki ang kumakain. Kasi imagine, mga kapatid, nakikita nyo po ba ang mindset o yung nais ng ating mahal na pastor para sa mga young people. Amen. Ang gusto ng ating mahal na pastor, patuloy na itaas ang dignidad ng bawat young people na pilit binababa ng sanlibutan nito. Kaya mga kapatid, napakapalad natin na tayo nilagay ng Diyos sa isang simbahan na merong mataas na plano sa atin. As far as dignity is concerned, as far as identity is concerned, ang simbahang ito never na pinul down tayo. Never na tayo po ay binaba, never na tayo po ay hinatak pababa para ibaba ang ating identity, para ibaba ang ating dignity. Laging paangat. Laging paangat. Nandiyan po, yan, kasama po natin ang ating mahal na pastor. Pastor Lily, good evening po, sir. Good evening po. Sir, good evening, sir. Good evening. Sige lang. At kami lahat dito ay nag-inter na. Yeah. Wow, amen po. Good evening po. Good evening, sirs. po. Yes, si Sir Roy, nandun. Kuya, sir. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po. Amen po. At mga kapatid, mga young people, nakikita nyo po. At mga pastor na andun po, together with our pastor. At nandun sila, nagtitipon. Alam nyo po ang pinag-uusapan nila? At alam nyo po, ang adhikain ng pag-uusap po nila, of course, may fellowship. Pero higit sa lahat, mga kapatid, kung paano ayusin ang mga young people. Amen. Sigurado pag-uusapan na naman po nila mamaya kung anong gagawin bukas para sa mga delegates po doon. At pag kayo mag-alala, anumang inisip nila para sa mga delegates doon, yun din po ang inisip ng ating mahal na pastor para sa atin. Kaya mga kapatid, lagi nating itaas, by the grace of God, by the help of our God, mga kapatid, pag sumikapan natin at pilitin natin na makiisa sa pagtaas ng dignidad ng identity ng bawat isa. Amen. Okay, ngayon po ay nais ko pong talakayin o nais ko pong ipaabot sa bawat isa. Ano po ba yung mga madalas? Kasi sabi nga ni Sir Dominic, bagamat binagit ni Sir Dominic, that table is a place of influence. But hindi sa lahat ng pagkakataon, as far as influence is concerned, laging may table. Amen. Yes, sir. Nako niyo po, hindi laging may table. Bagamat, what's at the table? Sa kadila ng may pagkakataon, syempre pag may fellowship, may usapan, laging may table. Nasanay na tayo eh. Yes, di ba? Mahirap magkape na nakapatong sa tuhod ng kasama mo yung kape, di ba? Mahirap pagkape na nakapatong sa ulo yung kape. Kaya kailangan ng table. Habang nagkakape-kape at meron pang SNR na pizza. Ay, pulutan. Iba naman yung sir eh. Kape tayo, hindi naman alak eh. Kung alak, pulutan. Okay. Kape, di ba? Meron diyang pizza. Di ba? Lagi, sasabi lang natin table. Pero mga kapatid, baka mamaya isipin nyo, yes, wala akong ka-table. Pero lagi ka may kausap. Amen. Kami pag nag-usap kami, wala kaming table. Buti na lang hindi kami gumagamit ng table. Mga kapatid, kahit nakatayo kayo, pwede kayo mag-usap. Yes, sir. At kayo ay nakakatanggap ng influence from each other. Amen. Nakanya po, you are always receiving influence every time ikaw ay nakikipag-communicate sa ibang tao. Kaya kanina po, pinag-usapan natin, mamimili ka talaga ng impluensya. Yes, sir. Mamimili ka talaga ng impluensya. Ang impluensya po, yan po ay pinipili. Okay? Ang impluensya po, yan po ay pinipili. At sa pagpili, ang ginagamit po dyan, mga kapatid, ay pag-iisip. Amen. Huwag kang pipili based on your emotion. Pag pumili ka, based on your intellect. Dapat pag-isipan mo, anong pwede mangyari once na kinasama ko tong taong to? At ano ba ang mga pwede niyang i-offer sa akin? Ano ba yung mga dala-dala ng taong ito?
ano kayang meron siya na pwede niyang i-offer sa akin? Bagamat mga kapatid, may food in Daniel chapter number 1, beginning from verse number 1 down to verse number 8. May king's meat. Amen. Naku niyo po, yun ang hinain. At sa talata, binasa din po natin in Proverbs chapter number 23, verse number 1. Makikita nyo rin po doon, andun pa rin po yung king's meat. Andun pa rin po mga kapatid. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ang hinahain sa atin pagkain. Ang madalas hinahain sa atin ng mga tao ay impluensya. Yes, sir. Amen. Amen. At ano ang madalas na impluensya na inihahain ng mga young people sa mga kapwa young people na hirap tanggihan ng young people? Ano po kaya ang mga impluensya? Mga kapatid, yung mga young people po ito, nandiyan po Team Focus, Team Prep, pwede rin po kayo mag-join dito para po ito sa inyo at kailangan niyo po ito in preparation para po sa inyong magandang kinabukasan. Napakalagang maging maingat. Siyempre, lalo yung mag-aasawa na. Ay, pangit pa. Mag-aasawa na yan, sir eh. Yes, sa Team Prep, nandiyan na yung panahon na talagang aminin man nila o hindi, talagang andun na sila, malapit na sila sa ganung kalagayan. Yes, kaya dapat maging maingat din sila sa pagpili ng kanilang makakasama, ng kanilang magiging kaibigan, ng magbibigay ng impluensya sa kanila. Maging maingat tayo. At ano po yung mga bagay? Sir Dominic, ikaw ba mayroon ka bang naiisip na mga bagay na kung saan ay hirap tanggihan ng mga young people once na ito ay in-offer sa kanila? Hindi man nakalagay sa table, maring nakatayo lang kayo, maring naglalakad kayo, nag-uusap kayo. Anong madalas na i-offer ng mga young people sa kapwa young people na hirap tanggihan ng mga young people? Na kahit ang young people ay taga-church na, nahirapan pantanggihan. Amen. Okay po, sa tingin niyo, Sir Dominic, may mga naiisip ka ba? Meron, kahit sir. 10 lang, sir. Okay. Ako po kasi sir, wala po kasi akong masyadong kaibigan sa labas eh. Yun. Pero dito talaga sa church, lahat ng kaibigan ko, when I say kaibigan, Team Focus, nagko-correct sa akin yan. Pero ito, Team Focus. May nagko-correct sa'yo. Sir, hindi hindi sir, yung mga kaibigan, when I say mga nagko-correct sa akin yan, sila Sir Jao, sir, amen. sila Sir Maki, yan ang mga totoong kaibigan. Ayaw akong mapahamak. So pero ito yung Team Focus, regarding dun sa tanong ni Sir RG. Ano yung mahirap, sa akin sir ano yung mahirap na tanggihan ng Team Focus? Emotion, sir. Yun. Ang ganda nga nung, sir, ibalik ko lang i-backtrack ko lang po sa sinabi nyo kanina. Lahat, iniisip lagi Team Focus. Ang ganda ng Biblia, Team Focus. Imagine niyo lahat kahit sa pagkain, okay, what's at the table ang topic. Kahit sa pagkain, Team Focus, hindi ka dapat nagpapadala sa emotion mo. Amen. Dapat iniisip mo lagi. Hindi porket nasarapan ka, pakiramdam mo busog ka na. O kaya pakiramdam mo healthy ka na, no, Team Focus, nasarapan ka lang, pero hindi yan ikabubuti ng katawan mo. Amen. Tulad ng punong tanong ni Sir RG, emotion. We eat up those emotion. Feeling natin, hype na hype tayo pag nasa gawain na tayo ng Panginoon. Excited tayo kasi yung taong lumalago sa tabi natin, siyempre, kunyari, Sir RG yung sinasabi kong malago na yun. Akala ko, pakiramdam ko, dahil sa malago na si Sir RG, malago na rin ako. So, emotion, yun ang sinasabi ko po, sir. Yun ang mahirap na tanggihan ng Team Focus na ino-offer ng mundo, sir. Yung emotion, yung feeling. Pakiramdam mo mag-isa ka, Team Focus. No. Paglalaroan ka lalo ng mundo. 'Di ba? Yung itatap-tap ka sa likod, yung hahawak-hawakan yung emotion mo. 'Di ba? Feeling, akala mo talaga yung parang the whole world is against you, Team Focus. Pero tandaan nyo nga, Team Focus, yung identity mo, sino ka ba? Di ba? Anak ka ng Diyos. Amen. Kaya yun po, Sir RG, yun po yung gusto kong sabihin yun yung gusto kong sagot sa tanong niyo, sir. Yan yung, dyan laging talo ang Team Focus. Kahit ako, Team Focus, naging talo ko dyan dati. Emotion. Mas sinunod ko yung emotion ko. Ngayon, ano nangyari sa akin noon? Napahamak ako. Napalayo ako loko, iba yun. Mga operators, mag-operate na ka. Nalawa mo lang, Sir Dominic. Okay. Nawala tuloy. Alam ba? Andun eh. Nawala sa ministry. Nawala sa... as in, at Team Focus, I was at the sidelines. Dati nasa ministry. May sideline.
What I mean sideline, sir, yung kumbaga Ano yung sideline dyan, sir? nasa bench lang ba, sir? Sa basketball. Yun, Bench okay. warmer lang. Samantalang dati starting 5. I hope Team Focus naintindihan niyo yung ano ko na yun, metaphor ko na yun. Dati, may ministry ka, pero dahil sa nawala ka, nagpadala ka sa emotion mo, nawala ka. Hanggang ngayon, nung time na yun, nandun ka na lang, nakaupo ka sa pew, sasabihin mo, sana nandyan ako. Sabihin mo, sana, yun ang sa akin, kasi lumaki ako sa church eh. So, ang iniisip ko nun, nung nawala ako sa ministry ko, sana nandyan ako. Sana yung part nung time ko na yun. Nung time ako na sinunod ko yung emotion ko, Team Focus. Ang sinasabi ko sa sarili ko nun, ang mo kasi. Okay, nagpadala ka sa diba? Pero ngayon, ang lagi kong nire-remind sa sarili ko, Team Focus, huwag kang magpapadala sa emotion mo. Always remember na yung dapat gagawin mo, lahat ng gagawin mo, maapektuhan lagi yung ministry mo. Or, idikit ko sa ating topic, yung influence na hinahayaan natin na umapekto sa atin, laging maapektuhan yan ang kristyanong buhay natin. Man, So instead na imbes na palapit tayo, sabi nga ni Sir RG, kaya mahirap tayong hikayatin ng mga taong dapat nag-i-influence sa atin. Kasi mas pipiliin natin yung emotion natin, Team Focus. Di ba? Lagi ko nga sinasabi, Team Focus, i-CR mo lang yan. Okay? I-flash mo lang yan sa bowl yung nararamdaman mo. Okay? Huwag ka magpadala dyan. Kasi pag nagpadala ka dyan sa nararamdaman mo, sa emotion mo, Team Focus. Baka kasi kaya po tara, sir, may iba nararamdaman. Yun na nga, sir eh. Yun na nga, sir eh. Dapat mong i-flash yan. Kasi pag hinayaan mo na yan na magdala sa'yo sa buhay mo, Team Focus, walang kwenta, Right. Amen. hindi mapupunta doon sa plano ng Diyos Amen. yung buhay mo. Yan, sir. Yung po sa Amen. Thank you, Sir Dom. Ang shinare sa atin ni Sir Dominic ay emotion. Isang alok ng maaring kaibigan o sino mang tao nakapaligid po sa atin, kapwa young people, hindi man kapwa young people, kasi pinag-uusapan impluensya, hindi na pag-uusapan young people to young people eh. Yes, sir. Nakanya po. Pero of course, madalas sa kasama ng young people ay kapwa young people. Yes, at ang bawat young people ay may alok na dapat tanggihan at dapat din naman tanggapin. Depende kung ano yung alok. Yes, sir. Amen. Okay po. Ngayon mga kapatid, ang binanggit ni Sir Dominic ay emotion. Pag pinag-usapan ng emotion sa makatuwid Sir Dominic, ay dapat maging aware ka, baka ang kasama mo emotional. Amen. Kasi ang isang taong emotional, wala siyang ibang pwedeng i-offer kundi emotion. Yes, sir. Nakuha niyo po, lahat po tayo ay bunga ng impluensya. We are all the product of the influence of those people who surrounds us. At ang mga taong nakapaligid po sa atin, mga kapatid, maging aware tayo, baka emotional sila. Amen. Kasi anumang kalagayan natin ngayon, may ambag ang nakapaligid sa atin na pinahintulutan nating umaligid-aligid sa atin. Kasi pwede naman natin tabayin. Pag yung aso nga lumalapit, kanina nag-visit kami ni Sir Mike, yung aso, mayakap talaga yung aso. As in talaga, magaling sana kung malayo. Maraming asong ganun, malayo. Ang talagang abot na abot kami ng tali. Talagang yumakap na talaga. Sabi ko, yakapin ko na karan. Di ba yakap? Eh pwedeng tabuhin naman. Kung ayaw mo naman, pwede mo namang itaboy. Yes, sir. Nakanya po, pag ayaw nyo naman mga kapatid, pwede ka namang magsalita ng isang word. No. Swiper. No. Swiping. Dora, aboy na naman ang mga young people. Hinuhuli ko na naman ang mga young people. I'm the map. I'm the map. I'm the map. Hindi, alam nyo mga young people, hindi kasi tayo pwede mag-usap dito na masyadong seryoso eh. Kaya kailangang buhayin yung mga young people natin eh. Napapansin ko parang buhay na buhay, lalo na si Dominic. Ay, Dora. Okay. Goku, wala na. Tapos na yun. Ghost Fighter naman. Okay, mga kapatid. Pwede naman. The choice is yours. Lagi nga nila sinasabi. The choice is ours. Sa atin ang choice, mga kapatid. Pag ayaw natin, ay yung aso talaga, ayoko talaga. Ang problema lang nito, wala kang choice. Wala akong choice, mga kapatid. Ay, alam ka naman, nandun yung amo. Ako, nananaksak ako ng aso. Pero nandun yung amo, yun ang bibisitahin namin, baka hindi na kayo makabalik. Kaya sa mga tuwid, mga kapatid, maging maingat tayo
sa nakapaligid sa atin. At maging maingat tayo, hindi lang sa nakapaligid, yung pinapahintulutan natin na mag-impluwensya sa atin. Aralin mo muna ang kanyang buhay. Sa kadahilanan, sabi ko nga po, anuman ang kanyang inihahain ay may kinalaman sa kanyang kalagayan. Yes, sir. Amen. Amen. Amen? Parang ano po, ito, wala po tayong ibababa dito, wala po tayong tataas. Pag nagpunta ka sa medyo may kaya na tao, mag-expect ka na yung iaalok. May, ano rin, may sabihin na nating, may dating, kumbaga. Kumbaga, bigatin. Kasi yung kay yung Nebuchadnezzar, siyempre, anong inalok niya? Kingsmith. Bakit? Yun ang kalagayan niya. Nakadepende sa kanyang sitwasyon, kondisyon bilang isang tao. Yamang hari siya, ang kanyang pinang-alok ay Kingsmith. Pagpunta tayo sa mga remote area, mga kapatid, may mag-aalok sa atin, siyempre kung ano. Siyempre, nakadepende lang din sa kanilang kakayanan. Sa mga tuwid, laging may kinalaman ang alok ng ibang tao sa kanilang kalagayan. Kaya mga kapatid, pag tayo po inapadikit sa tao, kilalanin natin, alamin natin ang kondisyon ng tao. Kahit yan ay parehas mong naka-long sleeve, kahit yan ay kaparehas mong naka-necktie, kahit yan ay kaparehas mong naka-gown, naka-trahe, di po? Naka-gown, mga kapatid, kahit anong kanyang postura, anuman ang kanyang appearance, kahit parehas kayo may Bible, parehas din kayong kumakanta ng To God Be the Glory, parehas kayo ng pastor, parehas kayo ng simbahan, mga kapatid, maging maingat ka pa rin at alamin mo ang kanyang tunay na kalagayan. Amen. That's the reason why yung pakikinig ng salita ng Diyos ay napakahalaga sa kadahilanang ang pakikinig ng salita ng Diyos ay nagbibigay ng discernment sa atin. Naku niyo po, nabibigay ng discernment sa atin. At yung discernment na yan, pag sinabi nating discernment, it is not just a choosing between right and wrong. But it is a choosing between what is right and seemingly right. Yan ang pinag-uusapan ngayon. Kasi maraming kaibigan na parang seemingly tamang kaibigan. Amen. Pero, ang tanong, baka nagbase ka sa kanyang damit. Baka nagbase ka, pares kayong may ministry. Baka nagbase ka sa kanyang kalagayan dito. Amen. May ministry din yan, sigurado maayos yan. Ops, teka lang, kahit may ministry, ay hindi siguradong maayos. Yes, sir. Kahit yan ay Amen, kumakanta sir. sa Amen. choir Amen. at ang kanta niya, To God Be the Glory, hindi natin alam kung totoo nagbibigay ng glory yan sa Panginoon. Hindi natin alam kung siya ay totoo sa kanyang ginagawa o nandyan lang nandyan lang siya at dahil meron siyang ibang motibo. Mga kapatid, hindi natin alam. Ang pinakamahalaga, yamang may kinalaman pala, ang inaalok, sa nag-aalok, alamin natin, kilalanin natin ang nag-aalok. Kasi kung Amen. ano ang kanyang kalagayan, yan lang talaga ang kanyang may alok. Huwag natin pilitin yung mga mahirap pag-aalok sa atin ng Kingsmith. Hindi, mga kapatid. At naniniwala ko na hindi rin tayo mag-expect sa isang hari na mag-aalok siya ng pandesal lang. Mag-aalok siya ng tuyo sa dinner. Mga kapatid, expect nyo may matinding alok din yan. Bakit? Ayon sa kanyang kalagayan. Mga kapatid, as far as emotion, yun ang pinili ni Sir Dominic. In fact, marami namang pwede pa. Ito lang muna tayo kasi hindi natin pwede pagsabay-sabay. Yamang emotion, ang shinare ni Sir Dominic. Maging sensitive ka. Kaya anong sabi ng Bible dito in Proverbs 23 verse number 1? When thou sittest to eat with a ruler, consider diligently what is before thee. Nakaya niyo po, consider diligently, maging maingat ka. Maging mapagmatyaga, maging sensitive ka. At kagandahan nyo ng kalagayan ni Daniel, naging sensitive siya. Maaring hindi siya after sa pagkain. Hindi naman yung pagkain ang pinaka-problema, pero maaring kilala niya kasi yung naghain ng pagkain. Kilala niya yung nagpaabot ng pagkain sa kanila. Sino yon? Si Nebuchadnezzar. Sino si Nebuchadnezzar? King of Babylon. And always in opposition sa Panginoon ni Daniel. Na alam niya, merong golden image yun. Na pag kumain ka, hindi maaari pag sinabi niya na, okay, sambahin na ang Diyos, na kailangan mo ng lumod. No choice siya, luluhod siya. Bakit? Kumain ka nga ng pagkain. Tapos ngayon, tatanggi-tanggi ka sa pagluhod. Nakinabang ka sa akin. Yan, may utang na loob na. May string attachment na. Kaya mga kapatid, habang wala pang string attachment,
habang wala pang attachment na nangyayari, habang wala pang matinding o malalim na connection, na relationship na nangyayari, kailangan mo nang gumawa ng decision. No. Kasi pag once na nag-yes ka, may kasunod yan. Pag humakbang ka ng isa, there is a possibility na muli kang humakbang. At hakbang, at hindi mo alam, ang huling hakbang mo, kapama ka na. Kaya mga kapatid, maging aware tayo. Anong mindset ni Nebuchadnezzar? At the end, ano sabi? They will stand. Anong stand? Abide. Pag sabing abide, ano po yun? Accept. To accept without objection. Wala. Susunod na lang. Anong mindset ni Nebuchadnezzar? Kain kayo ng kain. Nagpadala yan, talagang kumain for 3 years. Kung imagine, matagal na proseso. 3 years, makukuha ko ang load ng mga yan. At balang araw, wala silang ibang desisyon gagawin kundi sumunod sa akin. Bakit? For 3 years, pinrovide ko ang pagkain nila. Nag-enjoy sila. Kita ko, wow, kain. Sige, kain lang. Mapapasa akin ka rin. Gagamitin pa pala ni Sir Mac ito. Sorry, Sir Mac. Balalabang ko na lang mo. Kanina, kumain po kami. Sir Mike, of course. Kumain kami kanina, nagpakain. Ayaw kami paalisin, Sir. Medyo naghahabol nga ako, Sir. May staying alive. Siyempre, ayaw kami paalisin, Sir. Ay, itlog, Sir. Ang itlog na sunny side up ang palaman ng tinapay. Pero kinilala ko muna yung may-ari, baka mamaya sinempo ko. Hindi, joke. Inano ko muna. Wala namang ibang... Baka mamaya nanonood, sir. Hindi. Ma'am, hindi po. Hindi po. Sabi ko, wala na, kahit sino yan, pwede na yan. Hindi po. Talaga po nag-share ng blessing at nag-alok ng kape, sir. Medyo tinanggihan ko po yung kape. Okay, nag-hot water lang ako, yan. Pero, ang sarap. Masarap kumain. Pero lalo na kung alam mo yung tama ang kinakain mo at tama yung nag-alok sa iyo. Amen. Ay, kilala ko yung nag-alok. Kilala ko. First time ko lang na-meet, sir. Pero what I mean, ayon sa test, matagal na siya dito, syempre. At wala namang ibang gustong magpa-impluwensya. Ayaw naman may impluwensya. Gusto magpa-impluwensya. At mga kapatid, sabi ko, okay to. Amen. At masarap kumain. Nakita po, pag may nag-alok, masarap din talagang kumain. Pero maging aware ka talaga sa nagpapakain sa iyo at ano ang kinakain mo. Ay mga kapatid, ngayon pagdating sa emotion, kamusta ka ngayon ang emotion mo? Ikaw nakakaalam kung mas nangingibabaw ang emotion mo kaysa sa intellect mo. Amen. Emotion is always based on your feelings. Anong nararamdaman? Baka may nakasama kang pilingero. Pilingero. Kung bakit ikaw ay naging pilingero, at naging pilingera. Maring may nakasama kang sabi nga rin, Pastor, parang kailangan sa gawain ng Panginoon. Parang pag wala siya, hindi magpapatuloy ang gawain ng Panginoon. May mga ganong Kristiyano. May mga ganong Kristiyano na parang siya ay kailangan sa gawain ng Panginoon. Maging aware ka, baka may makasama kang ganyan at hindi mo alam, maging tingin mo rin sa sarili mo, kailangan ka sa gawain ng Panginoon. Ano bang emotion yan? Yung superiority and inferiority, mga kapatid, parehas yan. Nakasalanan sa harapan ng Diyos. Amen. Nakanya, bakit? Ang nagmumotivate dyan emotion, nahiya ka. Bakit? Wala ka namang ginagawang masama, pero nahiya ka. Inferiority. Nakanya po, ang taas ng tingin mo. Pag sabi inferiority, superiority, depende sa pag-estima mo sa sarili mo. Superiority, feeling mo, pag wala ka, wala na magpapatuloy na gawain. Superiority. Aliman dyan, mga kapatid. Ang nagmo-motivate dyan, ang nagpapakain dyan, mga kapatid, ay yung emotion. Pag sabing emotion, based on feelings. Could you imagine? Sir Dominic, mga kapatid, mga young people, may makasama kang emotional. Inferior, ayaw maglingkod kasi, mga kapatid, could you imagine? Hindi ka na rin maglilingkod sa Panginoon. Tayo, may hirap lang tayo, hindi na tayo maglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, hindi porket may kasama kang parang hindi masyadong kilala dito, nasa tamang kalagayan ka na. Baka hindi ka na rin makapaglingkod sa Panginoon sa kadahilan ng kakadikit mo sa isang tayong ayaw maglingkod sa Panginoon. Bakit ayaw maglingkod? Sa kadahilan ng kakaya kasi. Sumama ka sa mga taong hindi man mataas ang tingin sa kanilang sarili, pero hindi rin naman mababa ang tingin sa kanilang sarili. Sumama ka sa mga tao na namumuhay sa prinsipyo. Wala akong pera, pero hindi ako mahiyang mag-share ng gospel. Amen.
At hindi ko rin kailangan magbataas. Bakit? Wala naman ako yung pagmamalaki. Ako'y isang taong makasalanang iniligtas lamang ng Diyos. Yan ang may prinsipyo. Pag yan ang kasama mo, could you imagine? Ano sa tingin mo? Pag ang kasama mo may prinsipyo sa buhay, ano sa tingin mo ang alok sa'yo? Prinsipyo. Amen. At hindi emotion. Mga kapatid, pangit ang isang emotional na Kristiyano. Kaya mga kapatid, mamili tayo. Meron talata sa Bible na nasabi po doon, he that walketh with wise men shall be wise. Anong dulo mo? Once na dumikit ka sa isang taong wise, magiging wise ka rin. Pag dumikit ka sa isang taong emotional, magiging emotional ka rin. Pag dumikit ka sa isang taong mayabang, may possibility na magiging mayabang ka rin. Pag dumikit ka sa isang taong mahilig magmura, huwag kang umasa, magmamahal ka. Siyempre, magmumura ka rin. Pag ikaw ay napadikit sa isang tao na laging nakikipag-compete, hindi mo alam na adapt mo na yun, nakikipag-compete ka na rin. Parang laging ang ministry competition. Pag ikaw ay napasama sa isang Kristiyano, sa isang tao mga kapatid, napasama ka sa isang tao na kung saan walang kamor-amor sa gawain ng Panginoon, ikaw may amor, balang araw mawawalan ka na rin ng amor sa gawain. Pag ikaw ay napasama sa mga negative, na Kristiyano walang ibang alam sabihin kundi ang mga negative sa church. Ayan si Could you imagine? Wala ka namang hindi mo nga kilala personal yun, pero nagkakaroon ka ng personal na galit. Hindi mo kilala. Amen. Hindi mo naman nakakasama personal, pero may personal kang galit. Paano nangyari yun? Bakit? May isang taong kinasama ka na kung saan ay negative. Mga kapatid, could you imagine? Mga kapatid, maging aware tayo. What's at the table? Sino kasama mo? Sino nakakasalamuha mo? Sino man ang nakakasalamuha mo, maapektuhan ka. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Amen. Pag kasama mo malakas kumain, lalakas ka rin kumain. Pag kasama ko si Sir Dominic, alam niyo na ang mangyayari. Hindi na kami kasya dito ni Sir Dominic. Okay mga kapatid, ngayon mga kapatid, emotion pa lang pinag-uusapan natin. Maging maingat tayo sa mga kinakasama natin. Amen? At marami pa tayong pwedeng pag-usapan dyan. Pero nais ko munang bigyan muli ng oras si Sir Dominic kasi naniniwala akong dami niyang naiisip na gustong sabihin regarding po sa bagay na yan. Sir Dominic. Parang ayaw ko lang tugtuhan, sir. Ang ganda na nun eh. Pero, sige sir, last, alam niyo Team Focus, ang ganda ng topic natin eh. So, wag natin basta-basta yung influence na pumapasok sa buhay natin, Team Amen. Focus. Kasi malaki ang apekto. Ito na lang isipin natin, Team Focus eh. Imagine niyo ikaw yung ini-influensyahan. Ngayon, isipin mo, Team Focus ha. Ngayon, sa panahon mo ngayon, ikaw ang ini-influensyahan. Man. At sa future, kung mabubuhay ka pa, okay? Sa future, darating din ang panahon, Team Focus, ikaw din naman ang mag-i-influence. So imagine yun, Team Focus. Kung yung influence na yan ay either mabuti man or masama, yung influence na meron ka ngayon, maipapasa mo ulit. At baka dating pa niyan, mas malala pa yung may influensyahan mo. Or better yet, bago pa dumating yun, malala na sa'yo. Diba? Kaya Team Focus, pagdating dito sa What's at the Table, or may nabasa po ako kanina, sir, or palasak na verse na nababasa po natin sa Philippians po. Philippians chapter 4 verse 8. Sabi dito, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Amen. Diyan pa lang sa verse 9, Team Focus. Dan sa What's at the Table, yan yung mga dapat nating isipin. Is it true? Is it honest? Is it just? Is it pure? Is it lovely? Or kahit man lang good report ka na naririnig sa tao na yan or sa influence na yan, yan dapat ang isipan natin bago natin kainin yung bagay na yun. Right. O bago natin tanggapin yung yung influence na yan. Okay, kasi ikaw anak ka ng Diyos eh. Team Focus. Yan ang magandang reminder sa atin ngayon. Anak ka ng Diyos, dahil sa anak ka ng Diyos, tutulungan ka or better yet, dadalhin ka ng Diyos doon sa mga tao na may magandang influence. Kaya lang naman tayo hindi nagkakaroon ng magandang influence, Team Focus, dahil
unang-una sa lahat, tayo yung nagre-reject eh. Tayo yung nagre-reject nung magandang influence na dinadala sa atin ng Diyos. Amen. Tulad nung unbeliever pa tayo, di ba? Kaya tayo pupunta sa impyerno dahil sa nire-reject natin ng Diyos. Pero dahil sa anak ka na ng Diyos, tinanggap mo siya, idadaling ka rin ng Diyos doon sa mga magandang influence, Team Focus. Kaya isipin na lang natin, pagdating sa ganyang bagay, Team Focus, pagdating sa influence, huwag kang magpapadala doon sa emotion. Kasi ang emotion, sigurado doon sa binasa natin, sa binasa ko sa Philippians chapter 4 verse 8, ang emotion hindi yan true. Hindi yan honest. Amen. Kasi pag nagpadala ka sa emotion mo, mararamdaman mo na, wala na, tapos na. Diba? Parang paputok lang, nasaglit lang, yun lang. Naramdaman mo lang siya. After mo nang maramdaman, parang wala na pala. Diba? So alam ko na naintindihan niyo yung Team Focus eh. Pero pag dumating tayo doon sa bagay na, excuse me, pag dumating tayo doon sa bagay na sumunod tayo sa Diyos, you will know na yung bagay na yun, yung influence na galing sa Diyos, yun talaga yung merong substance. May bigat. At mararamdaman mo, Team Focus, na sana hindi mayabang yung dating ha. May dating. Yan, naintindihan, Team Focus, yung influence na natatanggap natin lagi galing sa Panginoon, merong dating. Amen. Merong, yung naririnig natin may angas ba? Okay, pero I hope hindi negative yung dumarating sa inyo. I hope naintindihan niyo sinasabi ko. Okay, Team Focus. Kasi pagdating lagi sa salita ng Diyos, pagdating sa Diyos, sa kristyanong buhay natin, Team Focus, walang kulang. Walang kulang yan, Team Focus. And alam ko, lalo pa kaya kay Sir RG kasi, siyempre, leader na yan eh. Okay, ako pala na young people pala, na nandito pa lang sa estado ng buhay ko, Team Focus. Masasabi ko yan na iba talaga pag nandito ka sa gawain ng Panginoon. Amen. At hindi ka Amen. nagpapadala sa emotion mo or dun sa mga influence na gustong mag-influence sa'yo. You should rather focus dun sa mga bagay na alam mo, pag nagpa-influence ka dun, ilalapit ka palalo sa Diyos. Kaya yun po, Sir RG. Amen. Thank you, Sir Dom. Maraming salamat po. Alam niyo po, napakarami pa dating dapat pag-usapan regarding sa bagay nito. At talagang, ano po mga kapatid, talagang medyo limitado lang ang oras po natin. Pero I hope and I do believe na sa gabing ito ay unti-unti po na-enlighten po ang mga young people. Nagkakaroon po sila ng lumalawak po ang kanilang kaalaman. Kasi at least nakakatulong po ito for your awareness as a young people. Lalo na yung inyong pagiging sensitive sa inyong pong pagpili ng kakaibiganin. Kaya talaga mamili, wag mahiya pag alam nyo hindi maayos, wag kayong mahiyang tumanggi. Amen. Okay, mahiya. Hindi dito yung uso yung sasabi nilang pakikisama. Mga kapatid, walang masama sa word na pakikisama kung ilalagay sa tama. Pero pag ito'y nilagay sa mali, mali talaga. Okay po, at sige po, paintulutan nating si Sir Dominic na introduce ang ating mga boy shout. Amen. I hope Team Focus, may natutunan kayo. Ang ganda ng topic natin. So ipagpapatuloy natin to Amen. next week. Pagbalik, bira na dito. Sir Mac! Amen, Sir Mac. Thank you, Sir Mac, in advance. Iniwan mo kami 2 linggo. But before all of that, of course, let's welcome back sa ating programa. Boys, shout out. Good evening, Team Focus! Grabe, sobrang anticlimactic to na. Welcome back mga Team Focus. Welcome back. Welcome back. Ngayon, magandang gabi muli sa bawat isa sa ating lahat. Mapa FB Live, Google Meet at ganoon din naman sa actual. No? Mamaya makikita nyo ulit sila. At syempre atin muling i-shoutout yung mga kasama natin. Yes, sir. Team Focus. Amen. At syempre, unahin na natin yung mga bisita. Opo. Meron tayong 3 bisita mula sa Manila West. Ito ay si Dio. Nasa Google Meet sila. Ayan, si Dio, Austin Libari, si John Benedict Melpas, and ganoon din sa Imelda Station ay si Brother Arvin De La Cruz. Ayan. Amen. Ayan. At shoutout din po natin yung mga nag-send ng picture at yung mga iba pa po nandyan sa atin na mga kasama ng mga Team Focus. Si Jenny Coronados, ang grupo ng Honest Hannah, si Kuya Ruben, si Brother Jonard, si Manny, si Devon, si Sir Jericho, yan. Si Arian Joy, si Joyce at si Hannah at si Jenny. Yan. Shoutout ko na rin po yung isang bisita namin dito ngayon, 2 bisita ngayon, si Mikey at si Casey. Andyan sila ngayon nanonood. Amen, thank you. Ayan, syempre, meron pa tayong mga bisita, no? Nasa Google Meet din sila mula sa area ng South Border sa
Anong ang station yon? Si Pinagbuklod. Pinagbuklod. Oh, Ito ay si Pinagbuklod. Girly Bilayan. Yan. Amen, amen, Nakalagay. amen. Shoutout po. Ganun din naman, meron tayong isang dagdag sa actual first-time visitor. Sige. Kasama ni Brother Larry. Amen, amen. Yan, si Brother John Paul Habal. Yan. Yan. May Welcome. shoutout din. May isa pa rin. Yung kuya nila. Dumating. Ano, Ayun, nandiyan na si pala. Brother Miko. Yan. Yan. Hello, Amen, welcome po sa amen. mga first-time natin mga kasama na nandito sa actual. Amen, Yan. amen. Ganun din naman pala, meron palang Google Meet. Amen. Shoutout din Sige, natin yung shoutout mga naman nasa sa Google Google Meet. Meet. Ito Sino ba ay ang, nandyan? syempre, nandyan yung South Border, Pinagbuklod Yes. Station. Kaway naman kayo dyan. Mga nasa Pinagbuklod. Pinagbuklod. Sino yung tatlong- Ayan, sila Gabriel. Ayan. And ganun din mula sa area ng Southeast, ang Agdon Station. Kaway-kaway naman po. Kaway, yon. Kaway, kay Rex, shoutout kay Rex. Nililinis siya pa yung paa niya. Ayan. Shoutout din dyan kay... Shoutout. Sa Centralist, dyan kay Ma'am Jenny Rose. Yun. Amen, amen, amen. Ayan, kaway naman po, kaway-kaway. Ayan, kay Brother John Arden mula sa station niya. Marami sila mga dalawa. Brother Joe. Ayan si Brother Ang Joe. dami nila. Dami nila, boss. More than one. Ayan, shoutout. Kaway naman, yung kasama mo, pakawayin mo. Ayan, ayan naman, dyan sa account ng Shinzo. Yan, si Dyan- Shinzo Hakusho. Dyan yung may first time visitor na dalawa. Amen, Ayan, amen. si Dio Amen, and si amen. John Welcome Ben. po. Yan, Sige, kumaway na kayo. station ni Brother Elmer yan. Ay, yun oh, Brother amen. Nice, man. Sinend niya. Ayos. Amen, Ayan siya, amen. ayan siya. Amen, amen. Pakita ka naman. Ayun. Pakita, oh, ayun oh. grabe. Ay, grabe. Pakita Yan, mo ayun, yun. Ayun si Yan, Shinzo. yan. Ayun. Shinzo Hakusho. Sino yung first time dyan? Sino yung bagong Sino yung pangalan first niya time? Sila ba yan? Nakasalamin. Ayan, yung nasa, Ayan. Si Larry yan, Hindi ah. si Larry. Iba, boss, iba. May buhok kasi yan eh. And ganun din, mula sa station, nandiyan pa ba yung sa gate 3 kay Ma'am Shikaina? Tama ba ako? Gate 3 ba yan? Gate 3 yan, gate 3. Ayan, kaway-kaway po. Yun oh, Busy si Ma'am Shikaina amen. eh. Hi, Ma'am Kaina. Ayan, hello May po. kachat kasi, may Sino pa kachat. ba? May kachat siya eh, may kachat. And Ayun, ganun oh. din si ate yung Ninya Salve. Yan. Ninya Salve. Nag-iisa lang. Diyan din sa station ni South. station ni Binis. Sa likod. Dep ba yan? Dep daw yan. Oo nga. Yan Dep nga. ba? Oo. And ayan sa Pasig. Diyan sa Pasig kila Angela. Yun, kay yun. Steven, sino yung katabi niya? Hindi ko kilala eh. Yan oh. Sila Jazz. Sino yan? Hindi ko kilala yung katabi mo. Si Angela ba yan? Si Angela. Tenerife yan. Ay, ganun din pala sa South Border. Sila Arian and si Yan. Princess. Yon, mga Shoutout. Tenerifes. Sino pa ba? Wala na ba tayo nalimutan? Wala na. Ayan. Sa Pasig, kaway nga kayo dyan, mga taga Pasig. Steven. Yun, oh. Steven yan, kapangalan ko Bakit eh. mo kasi sila Kapangalan mo iniwan eh? Seryoso, sir eh. Seryoso eh. Ayun. Steve, Amen. tsura mo, Steve. Naantok na yan, sir. Galing pa daw kasi ng trabaho. Steven. Si Esteban. Steven. Paglinawan. Ay. Pilido eh. Ang linaw, boss. Ayan yun. Shoutout muli sa mga kasama natin sa Google Meet and Amen, ganun din sa mga amen, nanonood sa Facebook Live. Shoutout din po At sa yung inyo lahat. ating live Hindi po natin kayo audience. nakikita pero Okay na yun. hello, welcome. Ayan, yun lamang sir. Maraming salamat. Back to you, sir. Back to you. Back to you rin. Anyway, yan, Team Focus, I hope kayo ay na-bless sa ating program ngayong gabi. Okay, napakaganda ng mga Sir. topic. Shoutout mo daw. Nagpapahabol eh. Sino? First time mula doon sa Agdon Station. Sino? Walang sinend si Mamaribik na pangalan. Kasalanan niya ni ma'am. Kasalanan niyo Maribig yan. Sa area po nila. Hindi ko naman nakita, walang sinesend sa akin. Kaya nga. Tataka ko, ba't Pahabol sinesend daw. sa'yo? Kaya nga. Pahabol. Pahabol, sige. Okay, shoutout na lang dyan sa first time visitor dyan sa Southeast sa amin at sa area namin. Kita-kita tayo ulit. Baka yung bisita kagabi. Okay, si Irish ba yan? Baka si Irish yan or si pangalan si Marian. Yan, shoutout sa inyo. Kung kayo mang dalawa yan. Amen. Walang sinita pangalan. Walang Hinihintay ko sinend. Basta bisita. Basta bisita. First time visitor. Shoutout po sa inyo. Iyon. And of course, balikan sa program natin, Team Focus. Second week pa lang. Okay, second week pa lang ng ating topic na What's at the Table. Sir RG, maraming salamat po ulit. Amen, Sir Dominic. Baka Thank next you, week, thank sir, you kayo po, ulit, sir. Nandito na si Sir Maki, nandito na. Okay, pero ito, Team Focus, always remember sa What's at the Table, before you eat, stop and think. Okay, Amen. pag-isipan na maigi kasi buhay mo yan. Okay, pag naghinayaan natin yung mga kung basta-basta lang na influence ang mag-influence sa atin, parang hinayaan lang natin na sirain nila yung buhay Right. natin. So,
always on guard, be on guard, Team Focus. So remember, okay? Huwag niyong hayaan yung mga influence na yan na mag-influence sa inyo. Kasi anak ka ng Diyos. Okay? Anak ka ng Diyos, Team Focus. So, next week na lang ulit. So, just like we always say, na nagpapasalamat tayo ulit, pasalamat ulit sa mga technical teams natin, Sir Ponching, Sir Amen. Sir Romir, magandang gabi ulit. Thank you. Amen. And of course, binabati ko ulit ang ating mahal na pastor. Wala na sila dyan, but shoutout po ulit, Pastor Hill, Sir Maki. Amen. Maraming po Amen, salamat sir. ulit. Amen po. And of course, as we always, sorry. Okay, yung pinaka-mapakumbabang tao sa balat ng lupa, si Sir Vince. Yan, technical team. Sir Vince, maraming salamat. Okay? Bakit mapagkumbaba? Yes, mapagkumbabang tao yan, sir. Yan, humble yan eh. Okay. Humble yan, sir, humble. Bihira na, parang napaisip ako dun Okay, nandyan din po yung ating mga live audience. Ay, oo nga wala. Yung mga light audience, thank you. Kaway-kaway naman sa camera. Amen. Thank you for coming. Lalo din sa first time, sa mga first time, maraming salamat. Next week ulit, sana nandito kayo ulit. And as we always say, to God be the glory. And kita-kita tayo ulit sa susunod na episode ng Staying Alive! Amen. Po. Yes. Time just drifts away, and as I look back on the years, memories of happiness and bitter tears. Through it all there was a common thread that cannot be ignored. You were there, teaching me to be your servant, Lord. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through things that you knew would make me strong. 'Cause your love has been there all along.